Ayan, isang maganda at mapagpalang araw po sa ating lahat mga idol at mga kababayan. Patuloy po nating pag-uusapan ang patungkol po sa barangay at sangguniang kabataan eleksyon. So marahil ay excited na yung iba, lalong-lalo na yun pong mga tatakbo, mga kakandidato sa darating po na November 2, 2026 barangay at sangguniang kabataan eleksyon. Kaya ang tanong natin mga bayan, kagaya po ng post nitong barangay election Facebook page. Ang tanong po nila dito, bakit hindi ka dapat iboto ng inyong mga kabarangay sa darating na halalang pambarangay? Yan po yung ating tanong mga bayan. So bago tayo magpatuloy mga bayan ay ibibigay ko muna sa inyo yung update patungkol po sa isinagawang voters registration ng COMELEC. Ayan, post pa rin po ng barangay election 12 hours ago. Ito po yung kanilang balita. Umabot na sa higit 2 milyon ang bilang ng mga nagparehistro sa 2026 barangay at sangguniang kabataan election. So napakarami po mga bayan yung mga bagong botante o mga bagong nagparehistro para sa darating po na barangay at sangguniang kabataan election. So, ibig sabihin lamang po ay marami po talagang interesado na makaboto sa darating na BSKE November 2, 2026. So, bago po tayo magpatuloy sa ating pong usapin patungkol po sa barangay election, ay inaanyayahan ko po kayo, baka hindi pa po kayo nakapag-subscribe ha. Ayan, pakisubscribe po ng ating channel mga bayan at pakilikes din po ng ating video para lagi po kayong ma-notify sa mga ganitong usapin patungkol po sa barangay at sangguniang kabataan eleksyon. So ituloy na po natin. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, may kabuuang bilang ng 2,135,181 ang nagpatala sa full body. Pinakamarami pa rin nagpatala sa Calabarzon na mayroong 387,076 na mga nagprosesong aplikasyon o naprosesong aplikasyon. Sumunod dito ang Central Luzon na mayroon pong 2,500 o 252,067 na sinundan po ng Metro Manila na mayroon pong 229,634. Mayroon namang 2,937 na nagpatala sa Special Register Anywhere Program site sa COMELEC Main Office. Ayon kay George Garcia, tuloy-tuloy pa rin mga bayan ang registration sa iba't ibang panig ng bansa at yan po ay matatapos mga bayan sa May 18. Kaya hinihikayat po ng COMELEC ang mga botante na magpatala sa Register Anywhere Program para hindi umuwi pa sa probinsya mga bayan. Ang gusto magparehistro, muling binuksan ng ang registration nitong October 20, 2025 at magtatagal hanggang May 18, 2026 mga bayan. Kaya sa mga kwalipikado po magparehistro, ayan, habol na po kayo hanggang May 18 po yung voters registration. So ito po, punta po tayo dun sa ating pinaka-topic na ang tanong nating iniwan kanina sa inyo, bakit hindi ka dapat iboto ng inyong mga kabarangay sa darating na halalang pambarangay? Ayan po ay tanong para po sa mga kakandidato, sa mga tatakbo sa barangay at sangguniang kabataan eleksyon. Bakit nga ba hindi ka dapat iboto ng inyong mga kabarangay? Ito po, baka ikaw ay tamad at walang gawa, sabi dito sa post na ito. At puro pangako, walang aksyon. So ibig sabihin mga bayan, hindi ka dapat iboto ng inyong mga barangay kung ikaw po ay tamad at walang nagawa. Puro pangako, walang aksyon. Ito pa ay patungkol po doon sa mga incumbent
mga tumakbo na, na nakita ninyong hindi nagtatrabaho ng maayos, tamad, at walang gawa, at puro pangako nung panahon ng kampanya, pero nung nanalo na, walang action. Yun po ang mga isa sa dahilan kung bakit hindi ka dapat iboto ng inyong mga kabarangay sa 2026 November 2 BSKE. Ano pa mga bayan? Ito pa po. Hindi ka dapat iboto kung ikaw ay tikaso. Anong ibig sabihin tikaso? Tikaso at corrupt. Laging involved sa anomalya. Ikaw ba ay nasasangkot? Doon po sa korupsyon. Corrupt ka ba na barangay officials? At laging involved doon po sa mga anomalya. Pagaya po sa mga katulad ng proyekto na pinundihan pero walang nakitang naita yung proyekto pero may pondo. Saan napunta yung yung pondo mga bayan kung walang proyektong nakita. So hindi ka dapat iboto ng inyong mga barangay kung ikaw po ay corrupt mga bayan. Ito pa pangatlo. Hindi ka dapat iboto sa barangay at SK elections kung ikaw ay sugalero. Bato-bato sa langit. Ang tamaan magmagalit mga bayan sugalero at lasinggo. Meron ba nan mga bayan sa ngayon? Meron pa bang mga barangay officials natin na sugalero at lasinggo? Nakikita natin sa sabungan si kapitan at si kagawad. Nakikita natin na pasuray-suray sa ating gabi itong si kapitan o kagawad. So yan po ang isa rin sa dahilan kung bakit hindi ka dapat iboto ng inyong mga kabarangay. Sapagkat paano ka makareresponde kung may problema sa, halimbawa kung may gulo sa inyong barangay, paano mo marerespondihan o paano mo mareresolba kung ikaw mismo ay pasuray-suray kung maglakad dahil ikaw ay lasing mga kababayan. So hindi dapat na iboto pa yung isang barangay officials na lasinggo at sugalero, sabi po dito sa post na ito, at panay pusta, laging lasing. Pambihira Ito pa, pangapat po mga bayan, bakit hindi ka dapat iboto ng inyong mga kabarangay sa darating po na barangay at sangguniang kabataan eleksyon? Ito po, kung ikaw po ay bulakbol at waldas. Bulakbol, ibig sabihin na papasyal-pasyal lang, papasyal-pasyal, hindi mo maaninag sa inyong barangay kasi naandun sa nasa ibang bansa, nag-abroad, papasyal-pasyal sa ibang bansa. Sarap buhay ni kagawad at kapitan pagkagayon. Ito pa, trabaho o inom, panay lakwatsa, panay lukatsa, yun po yung sinasabi natin, panay pasyal-pasyal lang. Okay lang naman magpasyal, wag lang araw-araw. Ito pa, bakit hindi ka dapat iboto sa barangay at SK elections? Kung ikaw po ay maraming kaaway, so totoo naman talaga, kung ikaw ay maraming kaaway, palaaway at palabas, so kung ikaw mismo na barangay officials ay palaaway, so paano mo ma-encourage yung inyong mga constituent o mga nasasakupan na huwag kayong mag-away-away. Sasabihin mo sa inyong kabarangay, walang away-away pero ikaw mismo na barangay officials, palaaway. So, isa din po yan sa mga dahilan kung bakit hindi ka dapat iboto. Mga bayan, dapat yung isang barangay officials ay maging mabuting ehemplo sa kanyang mga nasasakupan. Ito po, pang-anim. Bakit hindi ka dapat iboto sa barangay o ng inyong mga kabarangay sa dating nahalalan? Hindi ka dapat iboto kung palpak at epal. Ano ang ibig sabihin ng epal, mga bayan? Nakakainis at pabida lagi. Meron bang ganon mga barangay officials natin na pabida lagi? Halimbawa, mayroong proyekto. May proyekto sa barangay.
Aba, ang laki-laki ng nakadrawing pa, nakadrawing pa yung nakatarpulin pa yung kanyang muka, ha? Yung muka ni Kapitan o ni Kagawad. Ang laki-laki ng pangalan niya doon sa proyekto na yon. So, yan po ay epal. Epal ang sabi dito. Palpak at epal, nakakainis at pabida lagi. So, wag sanang pabida, ha? Yung pong mga barangay officials natin. So, isa po yan sa mga dahilan kung bakit hindi ka dapat iboto kung ikaw po ay paepal at laging pabida, mga babayan. Kaya, meron ngayong sinusulong, ha, na anti-epal. Ewan ko lang kung naipasa na yan sa ng mga legislatura, ng legislator. Ewan ko lang po mga bayan kung yan po ay pumasa na sa Kongreso at sa Senado. Ayan, mag-update tayo pagka patungkol po dyan sa anti-epal. So, yung mga binigay ko po sa inyo ay ilan lamang po yan mga bayan sa mga dahilan kung bakit hindi ka, kung ikaw po ay nagbabalak tumakbo o ikaw po ay re-electionist. So, isa po yan sa mga, o ilan lang po yan sa mga dahilan mga bayan kung bakit hindi ka dapat na iboto ng inyong mga barangay sa darating na halalan November 2, 2026. So, yan muna yung ating update sa barangay at sangguniang kabataan eleksyon. Sana ay may natutunan po tayo at kung kayo po ay isa sa mga nabanggit, mga bayan, kung nabanggit na ikaw po ay tamad, lasinggero, sugalero, epal, mga bayan, pabida, so sana po ay baguhin na natin mga bayan yung atin pong pamumuhay, sabi baga, para po ikaw po ay magustuhan ng inyong mga kabarangay at iboto manalo sa darating na halalan. So sana po sa mga mananalo po sa barangay at sangguniang kabataan eleksyon ay gawin niyo po yung inyong mga ipinangako sa inyong mga kabarangay. Hindi lang sana humangga sa pangako, kundi sana ay makitaan sa pamamagitan ng gawa. So ayan, maraming salamat po sa inyong lahat mga idol at mga bayan sa inyong panonood. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, kagaya ng sinabi ko kanina, ayan, paki-subscribe po at paki-likes ng ating video. Ayan, maraming salamat po at magandang araw po sa ating lahat, mga idol at mga babayan.